mga katanungan ba sa iyong isipan tungkol sa siyensya at teknolohiya? Ano mang kailangan mo sa iyong komunidad, basta't sa agam may kasagutan. Di mo na kailangan pang umalis ng tahanan, agam ang nalapit sa iyo. Atin ang tuklasan, mga bagong paraan dito sa ating mundo. Kaya sama ka't atin ang talakayin ng mga bagay na ngayon walang matutuklasan. Halika na't may mga bagong kaalaman, ito'y tungkol sa agham, tungkol sa siyensya at teknolohiya. Basta siyensya at teknolohiya, ayos na ayos sa dos. May mga katanungan ba sa iyong isipan tungkol sa siyensya at teknolohiya? Ano mang kailangan mo sa iyong komunidad, basta't sa agam may kasagutan. Di mo na kailangan pang umalis ng tahanan, agam ang nalapit sa iyo. Atin ang tuklasan, mga bagong paraan dito sa ating mundo. Kaya sama ka't atin ang talakayin ng mga bagay na ngayon walang matutuklasan. Halika na't may mga bagong kaalaman, ito'y tungkol sa agham, tungkol sa siyensya at teknolohiya. Basta siyensya at teknolohiya, ayos na ayos sa dos. The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of IOS na IOS Dos Management. Isang agham na ramdam na hapon po sa ating lahat. Nandito na naman po tayo para sa panibagong episode ng Ayos na Ayos sa DOS Season 4. Ito po ang programa maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang kwentuhan patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kayo ay nakasubaybay sa DOST Central Luzon Facebook page, sa Radyo Agri 90.1 FM, ang official radio station ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec. Gayon din sa Access Network Community Channel. Ako po ang inyong lingkod, Ted Dalusong, ang kasama ninyo ngayong Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, para sa ating makaagham na programa. Sama-sama tayo para sa isang oras na punong-puno ng kaalaman, hingil sa teknolohiya at inobasyon, hatid ng Department of Science and Technology. Ako naman po si Benj Montero, ang makakasama nyo sa ating talakayan. Nandito muli ang inyong weekly dose of knowledge and good vibes. Dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOS Season 4. So bago po ang lahat ay nais po naming batiin na isang makaagham na hapon ang kagalang-galang naming Regional Director ng DOST Central Luzon, none other than Dr. Julius Cesar V. Sicat. Boss RDJC, magandang hapon po. Magandang hapon po, RD. Isang agham na ramdam na hapon din po sa aming mga Assistant Regional Directors. ARD for Technical Operation, ARD Romy. Magandang hapon po. ARD for Finance and Administrative Services, ARD Belen. And ARD for Field Operations, ARD Maricel. Magandang hapon po sa inyong lahat. At gayon din po sa amin pong mga provincial directors, pati na rin po sa lahat po ng staff sa regional office and PSTOs sa buong DOST Central Luzon. Binabati rin po namin ang buong DOST Central Luzon, S&T Promotion and Communication Unit under the leadership of Ms. Lady Mel B. Sicat. Good afternoon po, PD. Isang agham na ramdam na hapon din po sa lahat ng bumubuo ng PhilMec sa pangunguna ng kanilang Director 4 na si Dr. Jonicio G. Alvindia, pati na rin po sa buong Radyo Agri team. Nais din po naming batiin ang Access Network Cable TV na katuwang natin every week, pati na rin sa mga nakikinig at nanonood ngayon. Isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. Una-una po sa lahat, gusto po nating batiin po lahat po ng ating taga-subaybay dito po sa ating programa. Mula po sa PhilMec, mula po sa DOST, sa Access Network, at sa lahat po na nakikinig po at sumusubaybay sa ating programa ngayon. Ano, partner? Noong nakaraang linggo ay napag-usapan sa programa natin ang isang teknolohiyang tumatalakay sa virtual reality, ang parallax.
Isa itong virtual reality software na mayroong mga immersive 3D simulation na naglalayong i-enhance ang learning experience sa science at engineering. Sa software na ito, ang mga estudyante ay maaaring tignan ng malapitan at makipag-interact sa microscopic cells. At gayon din, maaari rin silang gumawa ng mga complicated experiments na walang takot kung mabasag man ito or masira. Kaya naman, itong equipment na ito sa tulong ng isang virtual chemistry laboratory. Kaya naman, partner, isang magandang inisyatibo, isang magandang proyekto yung natalakay natin nung nakaraan, partner? Yes po. And nakilala natin ang teknolohiyang iyon sa tulong po ng Vice President for Research, Development and Extension Services ng Batangas State University na si Engineer Albertson D. Amante. Nabanggit niya na nagsimula ang proyekto sa isang mapping platform noong pandemic na tinawag nilang Mr. Tour Guide. Through this platform, maaaring malibot ng mga tao ang Batangas nang hindi na kailangang lumabas pa. At present, marami nang nasasaklaw ang kanilang software dahil may modules na rin para sa medicine, biology, chemistry, engineering at marami pang iba. Kaya naman, partner, sa nakaraan nating episode, madami ang natuto, lalo ng mga estudyante and other sector natin. Kaya naman, ngayong linggo naman ay maiba naman tayo dahil ang pag-uusapan natin ay may kinalaman sa artificial intelligence at Internet of Things, since ito po yung isa sa mga pinakabagong technology na under nga po ng ating Industry 4.0. So, isa itong inisyatibo ng DOST Advanced Science and Technology Institute na naglalayong i-integrate ang dalawang iyon sa agrikultura upang i-promote ang smart farming sa mga kabataan. Nais din nilang suportahan ang food security ng bansa sa tulong ng Information and Communication Technology or ICT. At ang paggamit ng AI at sensors para sa small-scale indoor plant growing and monitoring. Yes, partner, this is very exciting kasi very timely ang artificial intelligence. Correct. Kaya I'm sure magiging maganda ang talakayan natin mamaya dahil saktong-sakto ang topic bilang mga agricultural engineers. Kaya naman, Shout out mga bayaw. hello po mga bayaw. Tara, at kilalanin po natin ang makakasama natin ngayong hapon po na ito na kung saan magpapaliwanag ng teknolohiyang ito. She is a science researcher from DOST-AST. She is a graduate of Bachelor of Science in Computer Engineering at the Polytechnic University of the Philippines. At present, she is an experienced software engineer that uses technologies such as Angular, Grails, and Django framework. She is also involved in many projects of the Computer Software Division of DOST-AST. And she is currently co-leading a project about artificial intelligence and Internet of Things. Sama-sama po nating i-welcome ang Science Research Specialist 1 from DOST-AST, Engineer Nia Bernice F. Fabay. Good afternoon po, Engineer Nia. Good afternoon po sa inyong lahat Okay, at sa ma'am. mga nakikinig din po. Apo, kamusta naman po kayo, Ma'am Nia? So far, okay pa naman po. Mainit sa labas. Opo, medyo Kaya mainit ayun. nga po ang panahon po ngayon. Ayan, so, kumusta naman po ang kayo po dyan sa DOST-AST? Ayun, so far, madami kaming projects na ginagawa ngayon. So, somehow busy din kami. So, ayun, syempre gusto naming maging ramdam nga ang siyensya sa Kaya mga ngayon pa tao. lamang po, ma'am, we are giving our deep gratitude po sa pagpapaunlak po ninyo na ma-interview po namin kayo ngayong hapon pong ito sa amin pong programa. Tama po, Ma'am, ano? Natamaan din tayo nung sa DOE na compressed work po, ano? Yes po. Kaya po, Kaya medyo... po, ayun, tiis-tiis lang tayo. Opo. Makakaraos din po tayo. Tama ka dyan, Ma'am, ano po. So, without further ado po, dumako po tayo dun sa ating interview proper. At ang una po nating para po sa ating mga live viewers po, ano, kung may mga tanong po kayo, at i-comment lamang po ito sa ating DOST- Central Luzon's live stream po. Ayan, so sa lahat po ng viewers po natin, sa lahat po ng mga tagapakinig, whether kayo po estudyante, employee, or sa atin pong local community, please feel free po na i-comment po ang inyong mga katanungan nang sa gayon po ay ma-address po ito natin ngayon po hapon. Lalo na po yung topic po natin ngayong hapon ay napaka-interesting at madami po ang makaka-relate dito, lalong-lalo na may mga kabataan. Opo.
So without further ado po, let's proceed po sa atin pong unang katanungan. So Engineer Nia, saan po ba nagmula po yung idea po na ito? Can you tell us a brief background po? Saan po nagmula yung idea sa pag-craft po ng atin pong gulay project? Ayan, so actually itong project na to medyo matagal na siya. So way back 2018, actually nasa ibang project pa ako noon. Pero ayun, nung parang kinoconceptualize pa lang yung project, so parang napansin kasi yung may project before ng DOST, ng UP Diliman and ng UP Los Baños, yung SPICE, yung Smart Plant Production in Controlled Environments. Actually, yun naman kasi ang goal nila ay ma-preserve yung mga indigenous and endemic plants sa Philippines. So parang with that, napansin din namin na parang that time kasi wala pang gaanong nagko-combine ng ICT sa ng farming or ng agriculture. So what if magkaroon ng ganong project si TOST ASTI? So since nagsa-start na nga din nun yung pag-emerge ng AI, and meron naman tayong IoT na technology naman din before. So, ayun, parang trinay lang na pagsamahin and ayun, yun, parang nagkaroon ng gulay project. Oh, wow. So yun po palang idea, it came from collaboration po from different institutions po pala, Engineer. Actually, katabi lang, kung tama kasi yung pagkakaalam ko, katabi lang namin yung ginawa sa SPICE. So parang siguro nagkaroon ng idea doon. Ayun po. Okay, so from one idea, nag-birth po siya from another idea po. Kumbaga parang doon Yes siya po. nag-emerge, ano? Opo. So, yun naman po, that leads to my next question po. Ano po ba yung pangunahing layunin po ng gulay? At anong problema naman po ang nais po nitong tugunan? Okay po. So siguro po linawin ko na lang din po para sa lahat din ng nakikinig. Madalas po kasi nagiging misconception sa gulay project ay kumbaga papalitan na yung farming ano natin, no? Na techniques, parang ganon. So parang ang ginawa lang po namin ay yung itong gulay actually gagawin namin, ang intention ay maging teaching tool sa ating mga youth kasi napapansin natin na kumukonti yung nagpo-pursue ng agriculture related courses. So kasi eventually magkakaroon yan ng big effect sa yung yung kakayahan ng mga Pilipino, di ba? So, what if, pag yun nga, pagsamahin yung interest mostly ng youth, syempre nasa technology na, so parang madalas nga mas marunong na sa technology yung kabataan kesa sa atin, di ba? Ayun, so, yun nga, parang what if nga, pagsakay natin doon sa kanyang agriculture, so at least sana makuha yung interest nila na parang, maganda din pala yung agriculture sector, na parang hindi lang pala siya yung, feeling ko kasi, well, at least for me, parang kapag nababanggit kasi about sa agriculture, ganun, parang, syempre isipin natin, mahirap yan, parang, hindi naman yan for all, di ba? Correct. Kasi may certain skills na kailangan din talaga sa pag ng plants. So, ayun, para at least kahit paano sana dumami yung reach sa ating kabataan na parang okay din pala yung agriculture. Parang hindi pala siya yung katulad nung nababanggit nung iba na pang mahirap lang yun, ganun. Correct. So, parang gusto nating malaman nila na worth it naman yung agriculture natin. Correct. Tama ka dyan po, Ma'am Nia, no? Since meron nga pong isang study po na naglalabas na parang
ang average age na daw po ng ating mga farmer ay nasa between 55, 56, nasa ganun na nga po. Technically, kung iisipin po natin talaga, wala naman pong parents na rin na gusto na ang kanilang mga anak nag-into farm na o pumunta na sa farming. Since basically, ang alam nila, pagka farming, mahirap, mainit, nakakapagod. But with this innovation po, masasabi natin or magkakaroon tayo ng chance na masama natin or mapasali natin ulit itong mga kabataan na to. Luckily, ito nga pong Philmec ay mayroon din pong inilunsad na proyekto po na patungkol din po sa mga kabataan na mag-into farming using itong mga makabagong teknolohiya, mga makabagong pamamaraan. Ito nga po yung tinatawag po nilang Youth for Mechanization. Shout out po sa Philmec at sa programa pong iyon. Yes po, no, sir. To add din po, sir, medyo na-amaze lang din po ako dun sa initiative po ng DOST-ASTI sapagkat yung layunin po is to integrate AI into farming. At the same time, correct. is to capture the interest of the young generation, which is into technology. Tama. Kaya sobrang ganda po na para siyang hitting two birds with one stone. Tama. Kaya ang ganda po nung layunin. And tanong ko lang din po, Engineer Nia, paano nyo po dinevelop yung Gulay project na from concept into implementation? And ano po ba yung mga naging challenges po sa process po na ito? So, ayun nga po. So, syempre, yun nga po, nung naisip na yung what if pagsamahin nga yung ICT and farming, so, naisip na namin, ano ba yung mga possible na system architecture na gagawin namin. Kasi parang, syempre, kumbaga may knowledge na kami kung paano mag-implement, kung paano gumawa ng technology mismo. Pero syempre, when it comes to expertise about agriculture, syempre, wala kami po nun. So, ang ginawa po namin, naghanap po kami ng mga at least universities na pwede naming maging ka-collab. So, actually, ang pinakamalapit kasi na na-contact or namin sa collaboration ay yung University of Rizal System, Tanay Campus. So, shout out po sa inyo. So, ayun. So, yung mga concepts po na kailangan namin sa pag-develop ng system, yun nga po yung about sa mga data na need namin sa pagpapatubo ng plants, ano ba yung mga basic needs ng mga plants. Kasi parang syempre alam na natin kailangan ng tubig, mga ganon, nutrients. Pero parang in a deeper level, ano yung pinakang kailangan talaga ng plants. So yun yung mga nakuha namin from them. Tapos siguro yung naging parang challenge namin, siguro resources, when it comes to pag-integrate ng ICT and ng farming. Syempre, konti pa lang din kasi yung nag-i-implement that time. So parang, kumbaga yung related literature, yun yung medyo mahirap hanapin. So, Correct. Parang paano ba natin to i-proof of concept, yung mga ganong challenges. Ayun. So, madaming pinagdaanan din na gano'n na proof of concepts na anong sensors ba yung dapat gamitin, mga ganon. Ayun po. So basically po pala, ma'am, itong pag-craft natin dito sa project po na ito, hindi siya naging madali din kung susumahin natin. Lalo't na Yes. parang ang sinasabi natin na parang tayo yung nauna sa ganitong aspeto na kung saan i-combine natin yung AI, Internet of Things, doon sa may mga traditional ways natin na ginagawa into farmings. Parang ganun lang, ano po? Yes, sir. Kasi may Yes, kasabihan nga po tayo na the first step is always the hardest. Correct. Ayan, so madami Tama ka talaga dyan, sir. tayong face na challenges. Pero makikita naman natin na meron na pong tayong Gulay project. Yun na yung pinaka naging result ng trabaho natin, ng mga pinaghirapan din natin. So, with that siguro, ito yung sunod nating question na kung saan naman ay sino-sino po ba
or ano po ba yung mga naging katuwang natin sa pagbuo po ng Gulay Project at ano po yung naging papel po ng DOST ASTI para na sa gayon po ay maisakatuparan po itong proyekto po natin. Yan. So, kung tama din po yung pagkakatanda ko, meron din po kaming, bukod po sa University of Rizal System, meron din po kaming na kausap na iba pang university like UP Los Baños. Ang alam ko din po, merong nakausap actually from Region 3, ay hindi ko lang maalala kung anong university yung nakausap nila that time. Yung proponent po kasi ng project ay si Mr. Jeffrey Aborot. So, siya yung uh, yun, sila yung mga nakakausap dun sa mga universities that time. So, ayun. So, parang ang naging role kasi ng DOST ASTI since parang nasa amin yung expertise when it comes to yung pag-implement ng microelectronics, ng AI, then may yung sa division po kasi namin, yung computer software division. So, kami yung may expertise when it comes to software development. So, ayun po. Ayun, so nag-result po pala ito sa collaborative effort po. This is made possible with efforts po ng iba't ibang expertise. At sabi nyo nga po, from your expertise sa AI, sa software, and then from our universities when it comes po sa mga atin pong mga data. And Engineer, can you tell us na paano po ba gumagana si Gulay Project sa isang actual po na setup? Kailangan po ba yung setup, for example, ay sa hydroponic system? Kailangan po ba naka-greenhouse po siya? Can you tell us po briefly how it works po? Okay po. So, yung pinakang gulay system po namin. So, meron po kaming 3 components. So, meron po kami nung tinatawag na hardware component. So, yun po yung indoor na greenhouse, kumbaga. So, controlled environment siya. Meron siyang sensors and actuators. So, syempre yung sensors, sila yung magre-read ng data, ng environment data, like temperature, humidity, carbon dioxide, yung sa luminance, and others. So, yung actuators naman namin, yung meron din kami mga fan, artificial light. So, ayun. Tapos, meron kami nung software component. So, actually, web-based siya na software. So, yung system na yon or yung software na yon ay pwede natin makontrol yung, kunwari mag-ano tayo ng artificial light. Pwede nating maset kung anong oras siya mag-on or off. Pwede din natin mapalitan kung anong color. Ayun, tapos yung fans din, yung circulation fan na tinatawag namin, or exhaust fans, ayun. Pwede din maset kung what time sila mag-on and off, mga ganon. Yung interval. And then, yung nutrient solution din, pwedeng maset kung gaano kadami, ganon. And pwede din ma-monitor yung sensor data na makikita natin, ay na makukuha ng hardware component natin. So, actually meron ding screen dun sa hardware component namin. Doon naman makikita real-time yung data na nakukuha ng sensors natin. So, yung doon kasi sa ating software component, ang ginagawa namin doon, pwede mong maset kung tuwing kailan ka kukuha ng data from the hardware component. Kasi, syempre hindi naman natin need ng data na kada segundo meron ka makukuha, yung ganon. So, parang sobrang dami, kumbaga, kung mag-a-analyze ka ng data. So, sobrang dami. So, nag-set kami na parang, kunwari, pwede kang kumuha ng data every hour or kung ilang minutes ba, yung ganon. So, at least mas madali siyang ma-analyze. And yung pang third component namin sa back-end services na siya. So, yun yung doon ma-store yung data, doon siya ma-analyze and all. So, ayun po.
So basically po pala engineer, itong na-develop nating project ay sinasabi lamang po natin na if ever, kahit wala tayo dun sa mismong setup natin, ay kaya nating i-monitor, kuhanan ng data, i-gauge po yung ating binabantayang halaman po. Ano? Yes po. So, ayun ma'am, kaya nga po sabi kanina, applicable din po ba ma'am ito dun sa mga traditional or conventional po na pagtatanim po? Like for example po sa mismong gulayan using soil? Actually, sinet po kasi na, ay parang hindi naman, parang hard rule na yung setup nung gulay ay ganun lang, na indoor lang siya, Correct. na parang maliit lang siya kumbaga. Kasi parang, kunwari, gagawa tayo ng isang malaking greenhouse. So, pwede naman tayo maglagay ng mga madaming sensors sa mga points somewhere in the greenhouse. Correct. So, ay, kumbaga nandun na yung system eh. Parang kung ila-large scale siya, yun na lang din yung pwedeng next na, ang tawag dito, next na magiging use case using the gulay parang gulay technology kumbaga. So kung sa soil naman, I think pwedeng karoon lang na additional sensors siguro na yung pwede siya talaga sa soil. Sadyang ang napili lang namin ay hydroponic setup kaya ayun, walang soil yung ginagawa po namin. Ano yung comment niyo? So, ibig sabihin lang po pala ma'am, if ever po pwede natin itong mas i-innovate pa, sooner or later baka mamaya merong project or program po ulit si DRST ASTI na kung saan po ay isasama na po natin even yung sa may mga conventional setups po natin. Ano po? So, Yes po. based dun sa naging discussion natin, ma'am, ano po, sino naman po ba yung mga target beneficiaries po ng gulay at paano po nila ito magagamit sa kanilang sektor? Halimbawa po sa edukasyon at sa agrikultura po. For now po kasi yung setup nung gulay ay ang makikinabang po kasi talaga nito, ang intended na users ay mga sa universities, pwede ding high schools or pwede ding elementary, parang start them young, kumbaga. So, ayun. Pwedeng sila mag-experiment doon sa gamit yung gulay. So, kapag kunwari, pwede silang magtanim doon. And then, kunwari, mag-set sila na kapag ganito ba yung ginawa kong color ng ilaw or ng artificial light, parang ano magiging effect, yung mga ganun. Pwede din siya sa mga researchers natin, sa mga agriculturists, I think. So, yung mga gustong mag-research about plant breeding, siguro. And, kunwari, may bago akong nutrient solution na-develop, kunwari. Tapos, gusto ko siyang itry kung ano magiging effect niya doon sa plants. So, ayun, pwede ko siyang i-experiment muna sa gulay system and then, ayun. So, parang yung sa naging usapan natin, ma'am, kasi parang bumalik ako dun sa pagiging BS ko rin sa CLSU before, na kung saan nga, ang thesis ko rin po ay focus po sa may hydroponics, but more on sa substrate naman. Kaya, I think sa mga nakakapanood na to, lalo na sa mga estudyante, ng mga SUCs na focus sa agriculture or agricultural engineering, and even yung mga ating youngsters, talagang malaking halaga yung may impart ng programa natin na ito, lalo na yung gulay, sa kanila. So, yun nga po ma'am, basa muna tayo ng ating mga shoutout po, dun sa ating mga comments po, sa ating live viewers po. Unang-una po, Miss Diane Esther Briones po. Hello po, Sir Benj, Sir Ted, and Ma'am Mia. And also Lian po. Magandang hapon po sa inyong lahat. And also watching po from Makati City, Apo. si Engineer Jmar Sorsa. Sabi niya po, hello Engineer Nia, this is a very good research integrating AI with agriculture. So shout out po sa lahat po ng mga nakatutok sa atin pong Facebook Live. Hello po, good afternoon po sa ating lahat. Ayan. So balik po tayo ma'am sa atin pong talakayan. Next question po is, meron na po bang mga paaralan
or institution or even community po na nakagamit na po ng Gulay Project? And doon po sa experience po ninyo, ano po kaya yung mga naging feedback po nila regarding this project? Actually, isang university pa lang po yung napag-deployan po namin nung Gulay Project. So, yun po yung University of Quezon System. So, actually, ang una po naming design dun sa hardware component namin is meron siyang plant bed. So, para may butas-butas yon. And then, yung pang irrigation namin ay sprinklers sa baba. So, para mag-spray siya pataas. So, actually, naka-encounter kami ng madaming problem sa ganong setup. So, nag-shift kami to NFT. Kaya, mas naging okay yung hardware component namin. Ayun, yun din yung feedback nila na parang medyo mahirap nga po kasi yung may parang sprinklers sa baba. Kasi parang nagiging prone siya sa nagbabara, ganun. Tapos meron din silang mga naging feedback sa amin about sa distribution ng nutrient solution. So parang kami kasi parang understanding namin dito, magsiset ka lang ng kung gaano siya kadami and then parang yun na yun. Pero kasi yun nga, habang nadadagdagan kasi siya ng tubig and habang tumatagal, so parang nag-iiba yung effect niya sa plant. So parang kumbaga mas nagiging concentrated siya minsan, yung ganun. So isa din yun sa mga in-adjust namin sa pagde-develop ng hardware component namin and yung pinakang system namin. So, ayun po yung mga naalala kong naging ma'am. feedback po nila. Sobrang mahalaga po ng mga feedback sapagkat dito po natin mas nai-improve yun pong atin pong proyekto. Well, anyway, ma'am, hindi lang naman isang system po yung po pwedeng paggamitan nito. Sabi nyo nga po, yung sa may NFT po, pwede na din namang iba pang system po ng hydroponics or etc. Para baka mamaya, later on, sa mga next pa na pag-aaral ng DOST-ASTE, matalakay na or masubukan na po doon. Ano po? So, Yes yun po. nga po, engineer, ano naman po ba yung mga pangunahing benepisyo ng paggamit po ng AI at IoT po sa agrikultura base po doon sa inyong naging karanasan sa gulay? Ayun. So, sana hindi naman mapaso yung mga nakikinig sa atin, no? Kasi parang, ayan, nag-aano na naman sila ng AI saka IoT sa farming. Parang okay naman na yung um, agriculture, kumbaga yung farming natin. Pero ang advantage po kasi ng paggamit ng AI and IoT is, lalo na po sa mga nagre-research, kasi syempre, kunwari sa isang farm, magtatanim ako ng isang, kunwari ng, tawag dito, kamatis, kunwari magtatanim ako kamatis. So, may time or kunwari may part doon na, kunwari namatay or nag-wilt, ganun. So, parang, bakit siya nag-wilt? Yun yung, natin. So, parang, paano mo malalaman kung bakit siya nag-wilt? So, as tayo, parang as data-driven yung mga natin, yung decision making, parang kailangan natin malaman bakit siya nag-wilt. So, yung mga sensors natin, yun yung makakatulong sa atin para malaman na, kunwari mataas na pala yung gantong, kunwari may chemical pala na nagamit na para nag-cause dun sa pagka-wilt nung halaman. So parang, at least yun, may iwasan na natin siya. And since hindi naman natin laging mababantayan na, kunwari yung mga halaman natin, hindi man natin yan laging mababantayan na parang kada minuto, kada segundo, ganun. So yung AI, siya yung makakatulong sa atin sa pag-analyze nung mga halaman, no? So parang, kunwari meron kang, yun nga, may mga sensor data ka, no? So parang, kunwari tumaas kunwari yung pH biglang tumaas. So parang,
siya yung makakatulong sa atin na kapag tumaas yung pH, ano yung magandang gawin ba natin. So yun yung makakatulong sa atin sa decision making, sa kung ano yung magiging magandang intervention sa mga halaman na pinapalaki natin. Exactly po, Ayun Ma'am po. Engineer Nia. Sa mga nagiging usapin nga po ngayon, lalo na sa mga internet po, sa Facebook, sa X po, na madami pong nagsasabi na mayroon daw masamang epekto ang paggamit ng AI. But then again, andyan na po yan, andyan na yung ating AI. It's better to maximize na lang din po yung use nito and for the betterment po ng ating pong mga proyekto. Which is, meron nga po akong isang na-attendan, share ko lang, meron akong isang na-attendan na presentation din po ng isang program na kung saan ginamitan din po ito ng AI at ng IoT na kung saan ay pwede siyang mag-dilig kahit na wala siya dun sa mismong lugar. Well, doon pa lang makikita po natin yung kagandahan ng paggamit ng AI at ng IoT doon sa mismong pagtatanim ng iba't ibang produkto. Yes po, Engineer. And dako naman po tayo sa next na question po. Ano naman po yung mga natanggap na pong pagkilala, milestone, or achievements po mula po dito sa atin pong Gulay Project? Actually, wala pa po. Pero may ongoing po kasi kaming, nag-file po kasi kami for patent para sa project na to. So ayun, sana mag-grant sa amin. So, I think yun yung parang pinakang milestone namin. So, yun, sana mag-grant sa amin yung patent. And, ayun, actually, na-publish siya and then parang with the help ng PLO namin, sila yung nag-assist po sa amin sa pag-file po nun. So parang ang sabi po nila is hihintayin na lang daw kung merong magko-contest sa mga claims namin. So ayun, sana mag-grant naman sa amin. Yes po. Yes po, ma'am. Ayun This is lang a very great initiative po yung yun pong pag-file po natin ng patent kasi makakatulong po yun one step at a time. Correct po, tama ka dyan, Engineer and Sir Benj. Basically, once na ma-file po natin ito, mas panigurado, mas mapapalawig pa natin, mas mapaparamdam pa natin sa ating community itong proyektong ito na alam natin ay malaking tulong. Ano po, Ma'am Nia? So, ayun, Ma'am Nia, aside po dito kay Gulay po, meron pa po ba tayong ibang mga AI or agri-tech project na kasalukuyang dinedevelop ni DOST ASTI? Baka gusto niyo pong i-share ng konti? Ayun. So actually meron po kaming kasabay na na-implement yung Roamer project naman po siya under ng Research and Development Division po namin dito sa DOST ASTI. So sila naman po nagfo-focus sa banana plantations. So meron po silang dinevelop na robot na may camera and yun nga po using AI din. Meron siyang computer vision technology na magde-detect dun sa ating mga plants, sa banana plants, kung may sakit ba siya or wala. So, lalo na po yung mga hektarya na banana plantation. So, kung tao po yung gagawa nun, syempre mahirap siyang gawin na parang lahat ba yun isa-isahin natin, ganon. So, parang with the help of yun nga po AI and yun nga po may robot siya na magro-roam around dun po sa ating plantation, banana plantation. Yun, madedetect po niya kung meron siyang disease. So, ayun po. Meron din po yung Asimov Fox. So, kung tama po ako, yun ay drone naman yung gamit nila. So, ayun po sa mga plantation din po yung focus din po nila. Ayun. Basically, Engineer, itong mga bago nating dine-develop, talagang tugon para po dun sa ating agriculture sector. Nagandahan ko po yung Yes. roamer na yan. Actually, nakita ko yan last time po sa may ISIN sa Kawayan. Parang na-discuss din po yan. At doon pa lang po, sa pagkakita pa lang po natin doon sa may robot po na yon, alam na po namin kaagad na okay itong robot na ito, okay itong inisyatibo na ito, at meron talagang i-address na problema once na mayari itong programa ng roamer na to.
Ayan. So engineer, ano naman po yung mga susunod po na plano or development para po sa atin pong gulay project? May balak po ba kayong i-scale up or i-commercialize po yung atin pong proyekto? Ayan. Ayan. So actually, nung kakastart pa lang din namin sa Gulay Project, madami na pong nagtatanong kung hindi ba yan pwede sa mga malalaking ah, farm, kunwari, ganun. So, isa din yun sa tinitignan namin na next step kung paano siya ila-large scale. So, maghahanap kami ng ano siguro, ng mga farms. So, ayun. Actually, meron naman kami mga nakakausap. Need lang talagang upuan. And then, um, actually, pinopersonal din namin yung commercialization. Shout out po sa TLO team namin. So, sila po yung nag-initiate na kumausap na po sa mga potential licensees po namin. So, hopefully, yun, makapag-produce ng kahit limited units lang para mapavalidate pa po namin. Siyempre, isa pa lang po kasi yung pagde-deployan namin and siyempre, mas maganda po kung mas madami po yung um, universities or institutions na mag-validate po nung na-develop po namin para po mas maganda yung maging result nung parang data ano natin. And yes po, tama ka po dyan, Engineer Nian. Para nang sa gayon, hindi lang po isa yung nakasubok dun sa ating project. Mas better din po talaga na mas mapalawig natin while waiting po dun sa may commercialization ng ating project. So, with that po, Engineer, paano naman po ba makakapag-collaborate po yun po or makakahingi po ng suporta ang mga LGUs po or mga schools, SMEs po na interesado po sa gulay, lalong-lalo po yung mga tagapakinig at taga-subaybay po natin. Sino po ang maaari nilang kontakin? Baka po pwede niyo pong i-share kung sino po yung maaaring kontakin or ayun po. Ayun. So, para po makontak po kami yung team po namin. So, pwede niyo po kaming i-email sa gul.ai@asti.dost.gov.ph. So again po, gul.ai@asti.dost.gov.ph. So, yan po yung official email address po ng team namin. So, we'll get back to you po if ever may mga questions kayo, gusto niyo po makapag-collaborate sa amin. Actually, madami pong nagko-contact sa amin. Merong mga nagko-consult, mga ganon. Ayun po. Okay. So, yung sa may email po natin, ma'am, or yung sa may contact information po natin, siguro i-comment na lang din po namin later po doon sa ating recorded video po dito po sa may Facebook ng sa gayon. If ever meron tayong mga interested SMEs po or LGUs, schools dito sa ating program ay maisulat din po nila doon yung kanilang letter of intent. As well as, pwede po sila mag-direct dito mismo sa ating opisina dito sa DOST Nueva Ecija. If ever interested sila, gawa natin siya na lang endorsement letter patungo po sa inyo para nang sa gayon ay mas ma-assist po natin kayong maigi, silang maigi. So ngayon po, magbabasa naman po tayo ng mga katanungan mula po sa ating live viewers. So, from Engineer Jmar Sorsa po, ang tanong po niya is this an ongoing project? If yes, after the project, how do you intend to extend this to the communities? Yun. Actually, ongoing project po siya. So, kapag push through na po kami sa commercialization, ayun, hopefully maka-connect kami with the communities po, no? So, since isa pa lang po kasi yung nade-develop namin na prototype, kaya ayun. So, sana yun, sa ano kami ng marami pang units. Yes, Engineer. Ayun. So, next question naman po natin, ano po, mula po sa Saray, Central Luzon. Hello po, baka po pwede kami makahingi ng ballpark estimation po kung magkano ang isang system? Actually, wala pa po ako mabigay na amount kasi I think meron pa kami mga need i-consider when it comes to materials.
lalo na kapag i-produce na siya, i-manufacture na siya. So, ayun po. Ayun po. So as of now, wala pa pong figures po, ano ma'am? Ayan. Yes So, po. another comment po and question po sa atin pong Facebook Live. Sabi po ng isa po nating live viewer, what message would you like to share with Filipinos about embracing AI technologies like Gulay Project? Ayan. So, I think napapanahon po yung tanong niya. Maraming salamat po sa tanong na yan. So, I think madami kasing natatakot sa AI. I guess siguro yung media din kasi natin, no, parang na siguro ang more on nakikita nila is mapapalitan yung mga trabaho ng mga tao. Correct. So, lagi po nating isipin na yung AI ay tool lang po siya para tulungan tayo sa ating mga trabaho. So, I think naging issue din naman to before, kunwari yung pagkakaroon ng computer, nung na-develop pa lang yung computer. So parang maraming sinasabi na, nako, maraming mapapalit ng trabaho, ay maraming mawawalan ng trabaho dahil nagkaroon ng computer. Pero I Correct. think ang need nating gawin ay mag-innovate, ay parang yun, gamitin natin siya as a tool lang kasi siya. So, we just have to embrace it kasi nandyan na yan, and it will help us naman to do better sa mga ginagawa natin. Correct ka dyan, Engineer. Bali, sabi nga po, doon sa may isang comment po, nung shinare po namin yung ating ads po na meron nga po tayong ipapalabas na ganitong programa or episode po sa Ayos na Ayos sa DOS, meron nga po kaming nakita doon na isang comment na parang ang tugon niya kaagad, AI, kang ganun. Sa gulayan, pangit yan, kang ganun. Kaya naman po, in-invite natin siyang manood na kung saan po para mas matuto siya sa kung ano po ba yung kahalagahan ng AI at ng IoT in regards po dito sa pag-agrikultura. And basically, sabi nyo nga po, ang AI at ang IoT, andiyan na yan. Kumbaga, nasa atin na lang ito kung paano natin ito mamamaximize, kung paano natin ito mas mapapakinabangan pa. Hindi lamang po natin, kundi ng iba't ibang sektor, hindi lang ng agrikultura at hindi lamang po nung iba pang mga saklaw po nito. Another question po pala, Engineer Hano, mula po kay Miss Diane Esther Briones. Paano nyo po ipapaliwanag ang project na ito sa mga hindi ganon kalawak ang understanding tungkol sa AI at IoT? So, ayun ma'am. Maganda yung tanong na yan. Correct nga ma'am. Ano nga ba? I think mas maganda kasi siyang ipakita siguro sa kanila kung paano siya mag-cooperate. I think yun yung best way para i-explain sa kanila kung ano ba yung project. So, syempre, meron silang mga hindi maintindihan terms. So, syempre, pipili naman tayo ng mga tamang words Correct. na para maintindihan nila yung ating project. Kasi, yun nga yung gusto natin, yung ma-lessen yung gap ng science, ng technology, and ng ating mamamayan. Parang, So, ayun po. engineer, meron kasing scenario din sa agriculture sector before na parang ganito din. Kumbaga, hirap ipakilala yung isang technology or isang certain machine na kung saan ay hindi halos matanggap ng ating mga farmer. At yun nga po yung tinatawag po nating rice combine harvester. Before, way back 2000s, mga ganyang taon, ay ayaw na ayaw talaga ng mga Pilipino, ng mga farmer, etong rice combine harvester. But then again, here comes etong mga bagong programa ng ating agrikultura, andiyan ang RCEP, na kung saan nagpamigay po ang ating gobyerno, particularly ang ahensya po ng PhilMec, ng iba't ibang makinarya, lalo na po yung RCH or Rice Combine Harvester. Luckily, itong mga RCH ngayon ay isa na po sa may number 1 po na nire-request ng ating mga farmers. Since nakita nila kung gaano po ba kaimportante, kung gaano po ba kalaki yung kayang itulong ng Rice Combine Harvester
sa kanilang pamumuhay or sa kanilang pag-harvest po ng palay. Which is, parang ganun din po yung nangyayari as of now sa ating AI or IoT, Internet of Things, na kung saan parang nasa entry level pa lang ngayon yung AI natin dito sa Pilipinas. But then again, sa ibang area, nation, ay kilalang kilala at gamit na gamit. Kaya nga po doon pumapasok din yung kataga po na ang bagong ginto nga daw po ay yung mga data. So ayun po. Yes po, Engineer. So, tama nga po yun, no, Sir Ted. Sa maikli po nating talakayan, sobrang dami ko din po natutunan personally bilang isa pong engineer. And one of my takeaways po mula po dun sa atin pong talakayan, yung sinabi po ni Ma'am na yung AI, tool siya. And it's never a replacement for manpower. Correct. Very striking po sa akin yan. Sapagkat dapat ni-utilize lang po natin itong mga bagay po na ito para pakinabangan. Hindi po para tayo ay palitan. And very remarkable po sa akin yun. And thank you po, Engineer Nia, for the insights para po mas maintindihan po ng kapwa po nating mga Pilipino, most especially po sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, na yung AI, tool lang siya. Hindi siya magre-replace ng kahit sino man po sa atin. Ako naman, ang takeaway ko naman dito sa may naging talakayan natin ngayong hapon with Engineer Nia and Sir Bench, basically yung thinking na isasama natin yung youngsters, yung kabataan, na kung saan mas ma-attract pa natin sila na pumunta sa agrikultura. Gaya nga ng sabi natin kanina, ang age ng farmer natin ngayon ay nasa bandang 56, 55 na. So, once na hindi natin masama yung mga kabataan na iyan, well, paano na? Paano ang future kung walang kabataan na mag-into farming? Parang ganun. So, with this initiative, malaking tulong ito. Malaking may impart nito doon sa mga kabataan na kung saan ay pumunta sila sa agriculture sector. Hindi po mahirap ang pag-agrikultura. Ano po, nakaka-enjoy po ito at alam po natin na with this kind of technology ay madami po tayong kabataan na maiengganyo na sumubok po at sumuporta sa agrikultura. Ayun. So, ayun. So we would like to also extend our gratitude po kay Engineer Nia sa kanya pong pag-share ng kanya pong expertise sa atin pong programa, sa pag-explain po ng Gulay Project and everything. Kayo po ba, Engineer, meron po ba kayong mga gustong batiin or i-promote po sa atin po I-shout out Facebook niyo na Live? po, ma'am. Opo, ma'am. You may take po this time to promote po. Ayan, so thank you po sa inyo po sa DOST Region 3 sa pag-invite po sa akin para po ma-share and ma-promote yung Gulay Project. So, na-realize ko din po na marami po palang need gawin. Like, madami pang need i-reach lalo na po yung mga communities natin na madami pa ding hindi naaabot ng teknolohiya, no? And yun, gusto ko din pong i-shout out po yung director po namin, si Doc Franz De Leon. So, thank you po sa suporta din sa project po namin. And of course, yung division chief po namin, si Ma'am Joanne, si Hugo. So, pati din po yung, actually yung main proponent po ng project namin, si Sir Jeffrey Aboro. So, siya po yung brains ng project po na Gulay. So, thank you din po sa tiwala nila. Ayun po, para po sa pag-implement po nitong Gulay Project and sa buong DOST community. So, thank you din po at lagi po kaming nai-invite actually sa kapag may mga talks or yun. So, thank you po sa suporta din. Once again po, Engineer Nia, maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa ating pong munting programa. At ayun po. Oh yes, partner. Isang makaagham na talakayan na naman ang pinagsaluhan natin ngayong hapon. Maraming salamat po ulit, Engineer Nia. Muli, binabati po namin ang lahat ng bumubuo ng DOST Central Luzon, ng PhilMec, ng Radyo Agri, at ng Access Network TV. Kasama na rin ang lahat ng sumubaybay sa atin ngayong hapon. Ang mga kasama nating nakikinig at natuto, isang agham na ramdam na hapon po sa inyo pong lahat. Mga kaagham, huwag po natin kalimutang i-follow ang aming Facebook pages, ang DOST-Central Luzon Facebook page, YouTube at TikTok.
para manatiling updated sa aming mga programs and activities. Pati na rin po ang ating mga Facebook page ng aming mga PSTO offices, ang DOST Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at Zambales. Paki-invite na rin po yung mga friends po natin na i-follow po ang ating mga sumusunod po na mga Facebook page para na sa gayon ay manatili po silang updated po sa ating po mga programs and activity na hatid po ng DOST Central Luzon. Nais din po namin ipabatid na maaari ninyong balikan ang aming replay ng mga episodes sa Radyo Agri 90.1 FM Filmic YouTube channel at mapapakinggan din ito sa kanilang radyo tuwing weekends. Muli, maraming salamat po sa pagtudok sa aming talakayan. Hatid namin ang iba't ibang serbisyo patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon ng DOST. Sa ngalan ng aming Regional Director, Dr. Julius Cesar V. Sicat, ako pong muli si Bench Montero. At ako naman po si Ted Dalusong, ang nakasama ninyo ngayong hapon para sa ating programa. Subaybayan puli kami sa Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa programa maghahatid sa inyo ng weekly dose of knowledge and good vibes. Sama-sama ulit tayo next week. Dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOS Season 4. May mga katanungan ba sa iyong isipan tungkol sa siyensya at teknolohiya? Ano mang kailangan mo sa iyong